Hi guys, welcome back to my channel again. Ngayon ay gagawa ako ng beef dumplings. Ito yung mga ingredients na gagamitin ko guys. Ito yung garlic, onion, celery, green beans, at saka carrots. At ito rin yung gamit ko, yung ground beef. May cooking oil din na konti. Tapos ito yung gyusa wrapper na gagamitin ko. Lalagyan ko rin siya ng pimienta, magic sarap para pampalasa, pampasarap, at saka fish sauce. Pwede din naman maglagay ng asin guys kung gusto niyo, pero nakadepende rin sa lasa na. At ito yung pagmimixan ko ng mga ingredients guys. Ito yung mga ingredients na gusto kong ilagay kasi favorite ko ang green beans at saka yung celery. Nakadepende rin sa inyo guys kung anong gusto nyong gamitin. Pwede rin maglagay kayo ng repolyo, scallions, ganon. Kaya nga sabi ko sa inyo, unang-una pa lang ay nakadepende sa gusto nyong ingredients. Sa akin kasi, yan ang gusto ko. Green beans, celery, at saka carrots lang. Tapos maraming bawang. Kasi ang bawang nagpapasarap yan guys. Ito yung ground beef. Half kilo ito guys. Umpisa na natin. Lagay na natin dito sa may bowl. Para ma-mix natin yung mga ibang ingredients. Ayan. Ayan guys. Tapos, ilagay ko na rin yung unahin ko tong konting cooking oil. Naglalagay kasi ako ng cooking oil guys pag naggagawa ako ng ganito para hindi siya dry. Pwede din naman maglagay kayo ng egg pero sa akin, ito lang. Pero tingnan ko mamaya kung lagyan ko siya ng egg, ganon. Depende rin. Tapos, lagay ko na tong mga ingredients. Una ko nilagay guys yung bawang at saka yung sibuyas para ma-mix ko siya ng mabuti. Parang maglalagay ako mamaya ng kahit isang egg lang. Ako lang kasi nagbibideo guys, hawak-hawak ko yung camera kaya mahirap mag-isa. Wala naman akong tripod. Kaya struggle is real. Sunod ko naman yung mga iba. Ayan guys, nilagay ko na yung dahon ng celery, yung green beans, at saka yung carrots. Ganitong gusto kong dumpling guys, yung maraming vegetables. Total half kilo naman tong beef niya, kaya okay lang din kasi makarne din naman yan. Lastly, lagay ko na rin tong celery. Lagay ko na rin tong magic sarap guys. Itong bukas na pala ang ilalagay ko para may lasa, pampalasa ito. Magic nga, diba guys? Pampasarap. Lagay ko na lang lahat. Ayan. Tapos, yung paminta. Mapaminta akong tao guys, kaya gusto ko yung maraming paminta. Tapos, yung fish sauce. Ayan. Then, halo ulit guys. Mamaya maglagay ako ng itlog niya. At ayan guys, nagbatil pala ako ng isang itlog. Lagay ko rin to. Mix lang natin. Ayan. Isa lang nilagay ko para hindi siya basa. Sakto lang tong isa. Ayan guys, na-mix ko na lahat yung mga ingredients niya. Ito pala, wag nyo siya masyadong lagyan ng maraming yung asin or yung lasa kasi gagawa din tayo ng sausawan mamaya, yung soy sauce na may sili, ganon. Yung mga iba naman hindi naglalagay, pero mostly talaga hindi mo kailangan yung super lasahan ito. Okay naman na yung yung maglagay ka ng konting fish sauce at saka asin at saka yung food accent, 'di ba? Ayan. Lagay ko lang muna sa ref ito guys ng mga at least 10 minutes bago ko siya balutin para manuot yung mga ingredients na nilagay ko para mailasa siya. Ayan. At yan na nga guys, after 10 minutes, ito na yung
itsura ng ating gagawing dumplings. Ayan. Ayan na siya guys. Umpisahan na natin magbalot. Ito pala yung gagamitin kong pambalot. Ayan. Nabili ko sa Chinese store. Ayan guys. Kakailanganin din natin ng kutsara para pag maglagay dito. Ayan. Ayan guys. Nasugat pala ako ng kamay ko. Tapos, umpisahan na natin. Ito, nakadepende sa dami ng gusto nyong ilagay guys. Ito. Sa akin kasi, gusto ko ng magaldura kaya ganyan lang. Dapat, pag maglagay kayo, may mga verduras din. Ayan. Kahit hindi mo na kailangan ng ano to guys, ng tubig. Ayan. Ganyan nyo lang siya, i-spread ninyo. Ayan nyo sa gilid-gilid niya. Ganyan o. I-press mo siya dun sa may gilid. Tapos dyan din sa gilid. Ayan. Ayan na siya o. Pero, pwede naman ganito guys. Ayan. Pwede naman ganito. Pero, pwede nyo rin siyang lagyan ng design. Pwede nyo siyang i-ganyan. Tingnan nyo. Ganyan. 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 Pasensya na guys, wala kasi akong tripod. Ayan. Para may design siya. Ganyan guys. O, diba? O, diba? Diba guys, o, meron na akong dumplings. Ayan. Pwede rin pa ganon. Ganyan, pwede rin pa ganyan. Nakadepende sa inyo guys. Okay? Ayan guys, nakagawa ko ng 5. Since nakagawa tayo, itry natin lutuin. Dito pala sa cooking pan, naglagay ako ng konting mantika. Tapos, maglalagay din ako ng konting tubig. Para maluto yung, yung dumplings. Saka ko ilagay dyan yung Yan. Minix ko yung tubig at saka yung dumpling guys. Para habang kumukulo, naluluto yung dumplings natin. Then, at the same time, may mantika na siya. Parang mapiprito na rin. Ayan. Painitin ko lang konti, saka ko ilagay itong nagawa nating 5 piraso. Ayan guys, medyo mainit na itong pan natin. Pwede na natin ilagay itong mga dumplings. Ganyan talaga pag may pinagsama mo yung mantika at saka yung tubig. Ayan. Tapos, saka natin takpan. Ayan guys, kapag ganyan na yung itsura, ibaliktad natin. Para yung sa kabila naman ang maluto. Ayan. Baliktad. Para maluto yung magkabilaan. Dahan-dahan lang ang pagbaliktad para hindi mabutas na Ayan. Ayan guys, kapag ganyan na ang itsura, luto na yung dumplings natin. Ayan. Kasi nailuto na rin sa tubig eh. Hanguin na natin at tikman ang dumpling. Ayan na siya guys. Tikman na natin ang ating dumplings. Ayan. Tikman nga. Ito. Ayan o. Tingnan nyo sa likod rin niya. Luto, diba? Tikman natin. Mainit. Ayan guys, masarap siya. Tingnan nyo, luto yung karne. Kaya dapat iluto rin sa tubig at saka mantika. O yan guys, luto. Pati yung gulay niya luto. Sarap. Kain.